Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 4 ng Enero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 8:08 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo, kaya medyo late ako ngayon. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinabi ni Robin Hood Padilla na sana po magising na tayo na wala po tayong makukuha sa pagkikipag-away sa China. Yan po ang sinabi ni Robin Hood Padilla. Ay, yan nga ang sinasabi ko eh. Pwede kasing baguhin ang salita eh, o gumamit ng ibang salita para i-dilute o para propaganda lang po kasi yan eh. Yang ganyan, propaganda. Opo, binabago yung mga salita, tapos kung mapakinggan ng mga hindi nagbabasa o hindi nagre-research o hindi nag-aaral, ay madali nilang mapasunod o madaling mapaniwala. Yan po ang ginagawa ngayon ni Robin Padilla. Ang sabi niya, sana po magising na tayo na wala po tayong makukuha sa pakikipag-away. Yun po eh, ang ginamit niyang salita, pakikipag-away sa China. Ngayon, kung i-examine mo naman yung salita, talagang walang mali eh. Tumpak talaga eh. Agreement ng word, tumpak. Opo, wala kang kuhan dyan. Kasi nga ang ginamit niyang salita ay pakikipag-away. Yun po eh. Kaya, 100% correct. Pero ang tanong dyan, nakikipag-away ba tayo sa China? Hindi po eh. Pero yun ang ginamit niyang salita. Hindi ba? Ayan nga, pinapalitan niya eh. Yung salitang dinidipinsahan natin ang ating bansa laban sa China, babalik ta rin ngayon. Gagamitin niya ang pakikipag-away sa China. Ayan po eh. At ang gumagawa po niyan ay yung propaganda movement nila. Yung China. China po ang kwan yan eh. Binabasa lang niya yan. Opo, China po ang gumagawa ng mga salita na ganyan. Doon nang gagaling yan. Wala tayong mapapala sa pakikipag-away sa China. Ayan po eh. Propaganda lang yan. Propaganda movement. Pero walang value. Kasi hindi naman tayo nakikipag-away sa China. Pero sa biglang tingin, kung hindi ka mapanuri, tama talaga yung sinabi niya. Wala tayong mapapala sa pakikipag-away sa China. Ay kung ipapaliwanag naman niya, nakikipag-away ba tayo? Hindi eh. Naputulan na nga ng daliri eh. Yung isang Coast Guard natin eh. Hindi ba? Naputulan ng daliri dahil ang kwento ng Coast Guard ay sila eh, nilusob sila ng mga Malaysia man din ng China eh. Kunyari, mangingisda. Dinumog sila. Ay malaki yung rubber boat na ginamit. Yung rubber boat, nasa gasaan, yung kamay niya, naipit yung kamay niya, naputol. Hindi ba? Yung daliri, hindi ba? Nakikipag-away ba tayo sa China? Hindi po. Dinidipinsahan lang natin ang ating teritoryo. Yan po ang ginagawa. Pero nga, ay to make it appear na tama yung salita ni Robin Padilla, ang tawag niya doon ay nakikipag-away na. Ay, naku po. Ayan po
Dapat yan kwan na sinuhin na ng kwan yan ng gobyerno Yan si Robin Hood Padilla. Senador siya Kung ganyan ang kwan niya, dalhin yan sa Ethics Committee. Dalhin yan. At tanungin siya, saan ba siya pumapanig? O kaya ipaliwanag niya, bakit kung tawagin niya ngayon ang activities dyan sa West Philippine Sea ng Pilipinas ay pakikipag-away? Bakit tinatawag niyang ganyan? Ipaliwanag niya. Kung hindi niya maipaliwanag, ay kasuhan na yan ng Ethics Committee. Pero hindi po ako natatakot sa ganyang mga galaw ni Robin Hood Padilla kasi nga pagbabayaran niya yan Pagbabayaran niya. Opo. Pagbabayaran niya po yan. Maniwala po kayo sa akin. Pagbabayaran niya yan. Opo. Alam niyang mali yan Alam niyang niluluko lang niya ang tao. Alam niya na hindi totoo yung sinabi niya. Pero yun ang ginagamit niya. Ipipilit niya yan Katulad ng tinalakay ko kahapon, yung kwan, ano ba yun? Yung pira susunugin, ayan, tinalakay ko kahapon, hindi ba? O kaya ay i-demonetize. Sinabi ko doon, bakit nagiging walang value ang pira na ng Pilipinas? Kasi nga dyan sa korupsyon, dyan sa patayan, ay mga lawlessness. Pag yan na kasi ang corrupt na yung mga judges, hindi ba? Corrupt na Bababa na talaga ang value ng pira. Kasi yung mga judges na yung mga huling huling sandalan ng justice sinabi ng Diyos na para silang Diyos ang mga justice pero pag yan ang sinuhulan o tumatanggap na ng suhol, wala na. Bagsak na ang ekonomiya, bagsak na ang pira. Yun ang tinalakay ko kasi nasa Biblia yan. Yung coin kasi yung silver ang gold yan yung pinambibili nagiging walang kwenta, wala ng value. Tinalakay ko yan kahapon. Ngayon naman, ang tatalakayin ko po itong ginagamit niya na nakikipag-away tayo sa China. Sige at ito na po ano po ang sinasabi ko dito? Pagbabayaran niya yung ginagawa niya. Sure po ako dyan kasi nasa Biblia po Nasa Numbers 32 verse 23. Ang nakasulat po doon ay ganito po ang ating mababasa. But if you fail to do this, you are sinning against the Lord, and your sin will find you out. Yan po ang nakasulat sa Numbers 32 verse 23. But if you fail to do this, hindi mo ginawa ito, ang sabi ng Panginoon, o nakaligtaan mong gawin ito, ay ikaw ay nagkakasala sa Panginoon at yung pagkakasala mo ay mahahanap ka niya o makikita ka niya o pagbabayaran mo yan. Yan po ang sabi ng Panginoon. Opo. Ikwento ko lang po bakit ito ay sinabi sa palatuntunan ng Israel. Actually ay galing sa Diyos yan. Galing sa Diyos, pero nakadagdag yan doon sa palatuntunan na ginawa ni Moses. Numbers po ito Buhay pa si Moses Di ba? Ang kwento po dyan ay ganito. Galing sila sa Ehipto, pumunta sila dyan sa lupang pangako, yang nga Israel. Pero bago nila nasakop yan, nagkasundo-sundo sila sa pamamagitan nga ng Panginoon. Guide nila ang Panginoon o ang nagkuan sa kanila, ang nagtuturo sa kanila kung ano ang gagawin ay ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, pag dumating na kayo doon sa lupang pangako at nasakop nyo yan, at ibibigay nga sa kanila pinangako na ibibigay sa kanila yang Israel, yang lupang pangako. Paghati-hatiin yan ng 12 tribo. 12 tribes kasi yan.
yung Israeli. At yung lupa ay kanya-kanyang tribo. Ayan ngayon ay may mapunta sa eastern, sa western, sa northern at saka sa southern. Ganun yung paghahatian nila. May mapupunta dun sa sentro. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, kasi matatalo nila yung mga tao dun Matatalo nila mapapasuko nila Pero baka kubin sila ulit. Yun nga, sasakupin sila ulit. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, pag may mananakop na pumasok dun sa isang tribo, tutulungan nyo yung tribo na yan. Aalis kayo dun sa lupain nyo, pansamantala, aalis kayo dun sa lupain ninyo, dun sa area ninyo, yung comfort zone na yan dun sa comfort zone nyo, aalisan nyo yun. At obligado kayo na tutulungan nyo yung sinasakop na tribo. Yung brother nyo, sabi niya, tutulungan nyo. Ganun ang pinagagawa sa kanila. Aalisan nila yung comfort zone nila, yung teritoryo nila na ibinigay sa kanila, pupunta sila doon sa tribo na may problema, yung sinasakop. If you fail to do this, sabi po ng Panginoon if you fail to do this, at yan ang ginamit po ni Kwan Kaya alam ko po sa Biblia kinukuha lang ni Kibuloy hindi ba? Nung hinamon niya si Risa Ontiveros, hindi ba? Hinamon niya. Nabigyan daw siya ng eloprano. Hinamon niya ang Senado, nabigyan siya ng security escort, pakainin sila sa magagarang hotel, hindi ba? Bigyan sila ng entourage, hindi ba? Para mag-attend siya sa hearing sa Senado. If you fail to do this, sabi ni Kibuloy kay Risa Ontiveros, if you fail to do this, ano nga yun? Yung bibigyan siya ng security escort, hindi ba? Ay saan galing yan? Ay dito nga sa Biblia Ayan basahin ko. But if you fail to do this, anong sabi ni Kibuloy? Debate tayo. Sira ulo, hindi ba? Kung hindi raw ibigay sa kanya yung mga hinihiling niya, debate tayo. Sabi niya Ay wala naman mananalo kay Kibuloy sa debate Hindi ba? Walang mananalo po. Kasi nga ikukuha lang niya kung saan niya dadalhin ang usapin Hindi ba? Ganun po. If you fail to do this, sabi po ng Panginoon sa mga Israel, yung tulungan nga, yung kinukubkob na tribo. If you fail to do this, you are sinning against the Lord, and you may be sure, sure nga sure, sigurado, sabi ng Panginoon. You may be sure that your sin will find you out. Ayan po ang mangyayari ngayon kay Robin Hood Padilla. Kasi nga hindi niya tinutulungan Hindi ba? Taga Sambales po ako. Malapit po ako dito sa Baho de Masinloc. Isa yan sa teritoryo na inaangkin na ng China. At saka yun sa Ayungin Shoal, hindi ba? Sa Ayungin. Doon naputol yung yung daliri ng ngayon ay kung hindi dipinsahan yan ni Senador Robin Padilla, ay pagbabayaran niya yan. Pagbabayaran niya, opo. Ayan na ay kinuwento ko na, pero basahin ko lang ha. Then, when the land is subdued, ang sabi po ng Panginoon, when the land is subdued, kung nagtagumpay na ipagtanggol yung you may return and be free from your obligation to the Lord and to Israel. Ayan po ang sinabi ng Panginoon, pwede na kayong bumalik doon sa tribo nyo. Pag nasubdued na yung tinatawag natin na aggression o yung mga conquistadores, hindi ba? Nasubdue na sila. Ayan po, pwede na kayong bumalik, sabi ng Panginoon. You may return and be free from your obligation to the Lord and to Israel. Babalik na kayo when the land is subdued.
Ayan po. Maliwanag po ang Biblia hindi ba? And this land will be your position before the Lord. Ayan po Yung land na yan ay continuously na magiging position ng Israel. Ang ibig sabihin yan. But if you fail to do this, ayan, nire-repeat ko lang kasi binabasa ko lang you will be sinning against the Lord and you may be sure that your sin will find you out. Ayan po Palatuntunan po yan ng Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng questionin yan. Ngayon, tanungin natin si Robin Hood Padilla, bakit ayaw mong ipagtanggol ang Pilipinas? Ay senador ka pa, pinapasahod ka ng Pilipinas, hindi ba? Yung buwis ng tao ay diyan nanggagaling uutang pa nga Uutang pa ang gobyerno ng Pilipinas para ipasahod sa inyo At sino magbabayad yan? Ay yung mga anak natin, mga apo natin. Uutangin na hindi ba? Ayan po. Bakit kakampi ka pa sa China? Hindi ba? Pero sinabi ko na, pagbabayaran mo yan. Ngayon ay ito pa ang mga Bible verse na sigurado ako na pagbabayaran niya. Yang ginagawa niyang ganyan. Na ipinapalagay niya o sinasabi niya na nakikipag-away tayo sa China. Hindi po. Pinagtatanggol lang natin ang ating teritoryo o ang ating bansa sa mga mananakop. Hindi ba? Mananakop yung ganyan Yang ginagawa ng China. Hindi ba? Ay ang lapit na po namin dito sa Baho de Masinloc. Ang lapit namin yan. Opo. At bata pa ako, kung pista, diyan kami bumibili ng yung mayroong okasyon, may kasalan, may mga birthday, ganyan. Diyan kami bumibili dyan sa Masinloc. Ang mura ng isda dyan. Opo, nung bata ako, pumupunta kami dyan. Malayo-layo, pero mura ang isda at ang lalaki. Dahil diyan nga sila kumukuha dyan sa Baho de Masinloc. Ay ngayon, wala na. Ipinabigay na ni Duterte. Hindi ba? Pinabigay na niya pwede na raw mangisda doon ang mga China. Ay naku po. Kaya paanong mananalo yan sa eleksyon? Hindi ba? Ayan nga, dinaya lang nila. Ang bumilang ng boto, kaya naging number 1 yan si Robin Hood Padilla dahil ang bumilang ng boto ay machine. Hindi naman tao. Hindi naman mata ng tao ang ginamit. Ito po ang mga Bible verse na siguradong pagbabayaran na yan. Do not be deceived. Galatians 6:7, parati kong ginagamit ito. Do not be deceived, my beloved. Hindi ba? Ang sabi ng Biblia, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Hindi ba? Kung ano ang iyong inihasik, yun ang iyong aanihin. Yan po. Saan siya kumakampi? Hindi ba? Kinakampihan niya ang China. Pagbabayaran niya yan. Hindi ba? At sinabi ko na, hindi lang sa Pilipinas, pati nga sa Diyos Hindi ba? Ibinigay ka, yung mga ninuno mo ay Pilipino, ay bakit ang ipagtatanggol mo ay China? Hindi ba? Diyan nangingisda ang mga ninuno mo. Diyan kumukuha ng mga pagkain, ay bakit hindi mo ipagtanggol yan? Ibinigay po yan ng Diyos sa ating mga ninuno para yan ay palaguin o i-cherish o pakinabangan natin. Ay bakit ibibigay mo sa China? Katulad ng ginawa ni Duterte, hindi ba? Hinayaan niya na mangisda dyan ang mga, naku po, ibang topic yan, pero tatalakayin ko yan siguro. At yung magandang topic ngayon, yung mga DDS, hindi ba? Yung mga DDS, kasi nga nahuli na si Maduro, hindi ba? Inoperate siya ng Delta Force. Yan ang tatalakayin ko bukas na itong mga DDS in your own very eyes, hindi ba? Nakita nyo na bakit ayaw mag-member ng Amerika. Nakita niyo ngayon sa inyong mga mata. I-ooperate lang Kung may kaso sa kanila, i-ooperate lang nila. Kukunin nila yan. Ganun sa ginawa nila kay Abu Sabaya. Hindi ba? Bakit pa sila mag-member? Yan ang tatalakayin ko bukas. At
natutuwa ako kasi nga nangyari sa harapan ng mga mata nyo. Ano ang ginawa ng Amerika? Maaring mali yan. Ako, alam ko mali yan eh. Pero ay patunay yan na hindi talaga mag-member ang Amerika. Yan ang tatalakayin ko bukas. Pansamantala, ito na lang muna, no? Bakit pagbabayaran ni Robin Hood Padilla yung ginagawa niya? Alam ko binabayaran sa dyan. O kaya isinusugo siya ni Duterte. O ng China kung sino man yan. O baka nga nanalo lang yan eh dahil sa manipula ng China eh. Psalms 9:16, the Lord is known by His act of justice. Ayan po ano. Ang Panginoon po ay nakikilala natin dahil sa kanyang justice. Opo. At yung iba sa atin, dahil sa kanyang justice, nananampalataya. Opo. Mayroon din ganyan ano, pero tayo ay nananampalataya dahil sa kanyang kabaitan. Opo. The goodness of God, hindi ba? People come to repentance. Ayan po ano, the goodness of God. Pero pwede rin na ihahambing din yan dahil alam natin na ang Diyos ay justified. Opo. Kaya nagsisisi ang mga tao. Hindi ka lulusot eh. Basahin natin ulit. Psalms 9 verse 16. The Lord is known by His acts of justice. Hindi ba? The wicked are ensnared by the works of their hands. Natatrap ang mga wicked. Nababalaho sila o sila na hindi sila makatakas doon sa mga wickedness nila by the work of their hands. Hindi ba? Ayan po, nakasulat po yan, hindi ba? The Lord is known by His act of justice. The wicked are ensnared or trap. Natatrap sila. Yung wicked natatrap yan dahil doon sa mga gawain nila na mga wicked. Ayan po, nakasulat eh. Ay ano ang ginagawa ni Robin Hood Padilla? Kumakampi siya sa China, ay matatrap siya dyan. Hindi ba? Hindi ba siya nagtataka? Hindi ginamitan si Kwan ng Delta Force, hindi ba? Hindi ginamitan ng mga army. Si Duterte, hindi ginamitan. Laway lang. Nakulong. Ay si Maduro gumamit ng carrier eh. Lumapit yung carrier doon sa Valenzuela eh. Ay yan na nga, pagbabayaran ni Duterte ang mga pinagagawa niya. Pagbabayaran niya yan. Ay ito si Maduro ginamitan ng Special Action Force yung Delta Force. Hindi ba? Gumamit ng mga pasabog, hindi ba? Ng mga air fighter jets, hindi ba? Ay dito kay Kwan, hindi ba siya nagtataka? Hindi ba? Na si Duterte ay hinuli, dinala sa dahig, kinasuhan doon, ikinulong doon, laway lang. Hindi ba? Laway lang ang ginamit ni Tory. Hindi ba? Ay hindi nila kaya si Tory. Kasi si Tory, gumagamit po siya ng salita ng Panginoon. Ginagamit niya. Nagagamit niya. At yun ang wala si Medial Debea. Wala Pinag-aralan ko yung mga sagot Wala Yung attorney ni Kwan, yung attorney yung mataba, Medial Debea ba yun? Wala Pati si Duterte simplang yung mga sagot Kasi nga may alam si Tory sa salita ng Panginoon. Alam niya ang gagawin niya. Opo. Kahit anong sabihin pa, may pagontra siya. Yun ang ibig kong sabihin. Kahit na anong sabihin sa kanya, he cannot be moved. Yun po. Kasi nga, nasa kanya yung salita ng Panginoon Yan ang nakita ko sa kanya. Kahit na siya ay iglesia ni Kristo, ay nagbabasa din yan Ecclesiastes 12 verse 14.
For God will bring every deed into judgment. Ayan po, hindi ba? O, ay tanungin natin ngayon, ito bang ginagawa ni Robin Hood Padilla ay makadiyos ba yan? O makatao? O makabansa? Hindi po eh. Hindi ba? Kaya pagbabayaran niya yan. For God will bring every deed, lahat ng iyong gawa o lahat ng iyong ginawa into judgment, including every hidden things. Kahit na pa hindi pinapakita na binabayaran siya o isinusugo siya o may agenda siya, o whether it is good or evil, ayan po, pagbabayaran niya. Yan po ang nilalakad ko ngayon dito na palagay ko naman ay naipaliwanag kong maigi, pero bukas ay babanatan ko itong mga DDS. Ginagamit nila kasi yung, kaya nga nalit ako dito nang mag-vlog eh. Tinitignan ko yung mga YouTube ngayon eh. Kinidnap daw din si Maduro, kinidnap din daw yun ang sinasabi nila eh, yung si Duterte eh. Ay hindi po. Wala ngang baril na pinaputok eh. Paanong kidnap yan? Walang eroplano na yung jet fighter na ginamit, wala, laway lang. Pero hindi nga nila kaya kasi nga word of God ang ginagamit ni Tory. Kahit na sabihin siya na delikado ka, Tory, pag naging presidente ito, baka ikulong ka, wala yun. Pero sa iba, bibigay po yan eh. O maaring yung iba, uoperan ng bilyon, hindi ba? Ay kung alam mo ang salita ng Panginoon, hindi ka bibigay eh. Bibigyan kita ng ganito. Yung iba, tatakutin. Sige ka, pag nawala si Marcos, pag nagbago ang administrasyon, delikado ka. Yun ang panakot nila eh. Ay pero nga, ay kung alam mo naman ang salita ng Panginoon, hindi ka matatakot dyan. Ganun po yan. At yan ang i-discuss ko bukas. Magkaiba po yung paghuli kay Maduro at saka yung paghuli kay Duterte. Magkaiba po yan. Opo. Sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya sa ating pakikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.